Sa mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Ang ating subject na theological study of Genesis 1 to 11. It's all about the final chapter study na. Mainly, our topic is about the Tower of Babel, the cult of Nimrod and Babel, collective conceit at Babel. So, dito tinutukoy sa verse 1, Genesis chapter 1 verse 1, na may sinasabing one language according to the Bible, King James Version. Now the whole earth had one language and of same word. At itong one language of and same words ay mostly yung mga, lalo na yung Jewish scholars, sinasabi nila na ito po ay possible, Hebrew o Hebraic word, o Shemitic. At sa mga Muslim naman, para sa kanila, Arabic. Pero may mga nagsasabi din na scholars na itong original language na to was lost language actually, kasi isa sa mga line ni Shem, si Eber, which is yun yung Eber is the father of Hebrew line, and doon din galing si Abraham, Eber, and then Peleg. Peleg means division. So yun yung panahon na si Eber at yung anak niya si Peleg means division, nagkaroon ng scattering dito sa Babel or division or confusion. That's why sinasabi na kay Eber lang galing, or it's either si Eber siya lang ang nakamana ng original language na mula kay Adam na sinasabi nila. So sa ating etymological or exegetical study, ito po yung Genesis chapter 1 in Hebrew interlinear. Sige nga, sino magbabasa? merong dagdag point sa Hebrew. Ay, meron sa taas, oh. Pero sige nga, try nga basahin. Sabi po dito, Vehi, Vehi yan, hindi Weihi, ano? Kasi verb po ito. And this was pronounced as V. So, Vehi, Vehicol, Kaaretz, Safa, Echat, Udebarim, Akadim. Chet ito hindi yan hey. So may CH at saka. Ibig sabihin, and all had one language and one speech. Yun po ang ibig sabihin na dito. At sinubukan kong pag-aralan siya sa kanyang mga original form. And this word, catch me, itong salitang Udebarim, yan talaga yung nagbigay sa akin ng highlight na itong Udebarim na ito, from the root word dabar, means word. Dabar means word. So dabarim, it will pluralize the word, yung word na word. So dabar kapag singular, dabarim pag plural. Therefore, this is called words. Okay? Words. And then, akadim, ekad means one, uniplural one. So, ibig sabihin, maraming salita, pero nagkakaunawaan sila. Yun yung ekad na yun. Ekad, ekadim. At dito, makikita natin na itong Udebarim na ito ay 2 beses lang nag-appear sa Bible. At tagalin nga natin to. Nakaharang. Hide video. Yan. So, sa Genesis 11 verse 1 at saka Ecclesiastes 5:7 lang mababasa yung Udebarim. Yung salitang dabar, marami, kalat yon. Pero yung salitang Udebarim, 2 lang. Specifically, saan siya madalas nagamit? So, language and the same words, sabi sa National American Standard and King James Version, one speech sa INT.
ay same words. So dahil nga dabar means words, so yun ang ginamit ni NAS at INT. At mababasa natin yung udebarim sa Ecclesiastes 5:7 that this word is pertaining to vain words or wala nang kabuluhan yung mga salita. So parang kung i-expose natin yung salitang udebarim, it is pertaining to a word that is in vain. Kumbaga, kung si Lord na yung nakikinig sa mga usapan ng tao, parang vanity na, wala nang halaga, walang kabuluhan. Sa yun nga sabi sa Tagalog nung word ni Solomon, no, vanity means in vain. Kaya yun yung problema na isang napansin marahil ng Panginoon na oo, iisa ang kanilang salita pero wala na itong kabuluhan. So yun yung ano dito, issue. At sabi nga sa aklat ng Matthew 12:26, yan, basahin natin. But say unto you, I say unto you, Matthew 12:36-37, but I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Mark this word, no? So dahil yung udebarim is an idle or vanity words, they had given account to the judgment, no, na yung judgment na yon ay hinatulan sila that closes the one sa mga dispensationalists, isang dispensation ano na sabi kasi ng Lord kay Noah ay replenish or scatter, pero yun yung kanilang naging problem. Nagkaisa nga sila but in a negative way. At vanity na sa Panginoon. Kahit sabihin natin na maganda ang kanyang plano, pero plano ng tao against sa plano ng Lord, still it is not glorifying God. It's out of God's will. Sabi nga dito, for by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Kaya dito pa lang sa chapter 1, mayroon ng malalim na nakatagong na theological reason why they are judged, kung bakit yun yung time na hinati-hati yung kanilang language. Sa verse 1 pa lang, meron na palang hint doon, which is dahil hindi natin nakikita or ibig sabihin ni kulang yung ating pag-aaral sa mas malalim na usage ng words, no, in Hebrew. Yun nga ang kagandahan, kaya meron tayong pag-aaral ng Hebrew, ano po. And I'm encouraging everyone na i-enroll natin yung Hebrew. Actually, free yun pag panonoorin lang, pero pag gusto nyo na i-enroll, available po siya. Susundan na natin yung pag-form ng words ng Hebrew. Dito sa Udebarim, pinakita na yung word na yon, which is there are only 2 occurrences in the Bible, ay nagbigay ng hint sa atin na that's why they are justified or they are judged by the Lord. At napukaw or yun nga, parang tumingin or nakita ng Lord talaga yung kasukdulan ng kanilang plano against sa plano ng Lord. So yan yung intro pa lang ito actually. Dito makikita natin sa verse 1, sabi nga, now the whole earth had one language. So yun yung common language. And papangalanan natin tong the cult of Nimrod and Babel or collective conceit at Babel. So meron din dito tinatawag na one lip or unified speech that symbolize unity, but also potential and collective. Let us zoom it. Ayan. So dito nakikita na iisa lang talaga ang kanilang language, at kung ano man yon. Syempre noon college ako, nag-aral na rin ako ng mga Hebrew letters way back year 2000 na nagko-computer ako. Kasi talagang isa sa paniniwala ko noon, Hebrew yung usapan nila Adam at saka ng God.
So parang pag pinag-aralan ko din yung word na yun ay napakalapit ko sa Panginoon. Parang ganun lang yun sa akin lang yun. So kaya maganda po mag-aral ng Hebrew. And meron ditong concentrated location kung saan sa verse 2 na tayo, sabi they settled there. Actually meron nitong merong try nating basahin yung pinaka main verse natin para meron tayong introduction dito ng verse. Ang lawak nitong ating mapa. Meron ditong verse. Yan. And the whole earth was of one language and of one speech. And it came to pass as they journeyed from the east. So, ayan, kaya ang Middle East, no? Yan yung from the east, that they have found a plain in the land of Shinar and dwelt there. So verse 3, and they said to one another, go to, let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, go to, let us build a city and a tower. So isang syudad, at sa syudad na yun ay merong towering building, whose top may reach unto heaven. And let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. So this they begin to do so, and nothing will be restrained from them which have imagined to do. So makikita natin dito, no, talagang wala nang imposible sa kanila. Yun yung ibang term. There's no impossible to them. So let us go down and there confound their language. So he confused thou, and that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left up to build the city. So hindi natuloy na i-build yung city. And last verse, therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound their language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. Kaya nag-scatter. So kahit mga elementary, no, ay alam nila itong story na ito. Pero para sa atin, mga pastors na church leaders, ay talagang mas nilalaliman pa natin yung ating pag-aaral patungkol dito. Ayan, bumalik tayo kanina. Dito na tayo sa number 2. Sa may east na tinutukoy doon, they settled there. At ang tawag nila doon ay Shinar. Dito sa tinatawag na Fertile Crescent, according to history, no? Pag sinabi mong Fertile Crescent, kasi parang pa-shape moon na crescent moon around Tigris and Euphrates River dito sa Middle East. And hanggang ngayon, itong Tigris and Euphrates ay existing. At mababasa din natin tong two rivers na to, I think sa Genesis chapter 2, na may 4 rivers na nandun. Pishon, Gihon, Tigris, and Euphrates. At dito sa land of Shinar or plain of Shinar, ay dito daw sila nag-dwell. And they made itong brownish na to. At dito, maraming nahukay dito ng mga infrastructure, pero ang isang nag-stand out ay dito sa Eridu. So ayon sa matagal kong pagre-research, pag-aaral nung siguro mga year 2007, 2008, ay yung mga libro doon sa Bible School kung saan may 7,000 volumes na theological book dito sa ICOMATS Ordaneta, doon tayo nag-Bible School, ay kadalasan si Nimrod ay tinutukoy na dito siya nag-build ng
tinatawag na Babel sa Eridu. At ang ginamit nilang bricks dito ay kiln-dried bricks. Okay? So, hindi naman siya totally parang umabot na sa ang tawag doon clouds na na tower. Pero maraming nagsasabi possibly kapag itong kiln-dried bricks na ito at yung kanyang may kukunin siyang area, square meter, kapag pinagpatong-patong yon, it can go around 200 feet or 222 feet, which is aabot ng mga 20-story building. Ganon kataas. At dito sa atin, ang pinaka-tallest building ay yung Metrobank building ata o Hyatt Hotel building, which is 300 plus feet. So, konti lang ang difference nila. Pero kung sa panahon kasi noon, ay sobrang taas po niyan. As in talaga. So, it's around 3,200 BC sa Tel Abu Sharain. Pwede nating i-research yan. That's the Nimrod Tower of Babel at Eridu. And dito may mga ziggurat, may mga something na mga infrastructure din. Pero madalas nagkakaisa mga theologian na itong Eridu ang talagang may nakuha din sila ng mga Akkadian tablets, and ayun, may mga pangalan si Nimrod sa iba't ibang language. Siyempre, kung halimbawa may leader ka and then nahati din yung mga salita nyo, iba-iba na ang pangalan or tawag nyo doon sa leader na yon dahil nga divided na yung language. So, possible yung salitang Nimrod para lang sa mga Hebrew. Okay? So, yan yung map. At makikita natin dito na may mga geographists and geologists na dito daw dati ang Persian Gulf, which is umatras napunta dito. So yan yung Kingdom of Nimrod. Siya daw yung nag-build nitong mga to, and isa sa mga sikat na binild niya yung Erech or Uruk. Sa Phoenician or Akkadian term ay Uruk. Pero sa Bible kasi Erech. So maraming maraming mga city ang binild ni Nimrod. So diyan sila nagsettle sa Middle East. And they constructed it. Sabi niya, let us build for ourselves. Walang nakalagay na salitang Nimrod sa Genesis chapter 11. Ano po? Tulad ng binasa natin kanina. But meron talagang leader eh. Sabi, let us build. And kung babalikan natin yung ating past lessons sa Genesis chapter 9 and 10, makikita natin doon na tinukoy nga itong si Nimrod, which is the mighty hunter of God, na tinutukoy doon. At bakit sa dinami-dami ng genealogy doon ay si Nimrod yung isa sa mga ipinaliwanag talaga na nag-stand out. So ibig sabihin, even in some histories or ancient mythology man ito, or it is inscripted in the clay tablets, ay meron talaga silang tinutukoy na great hunter. Okay, so papakita natin yan mamaya. At Nibne, ibig sabihin ng Nibne ay let us build ourselves a city, yung salitang Libne na uir. And they are motivated by pride dahil nga let's build ourselves, and meron pa sinasabi let us make a name. So they are motivated by pride, make a name for ourselves instead of glorifying God's name. Kaya may sermon ako nito na unities, possibilities. I turned the negative side into positive na unity. At yung salitang Nibne ay 7 occurrences na mababasa yan. Yung salitang let us build for ourselves a city. At sa 7 na yon ay, so may 6 pa, no? 2 doon ay mababasa sa Ezra na itong building na dapat na itayo ay dedicated unto the Lord. So let's read. Sabi dito sa Ezra 4:2, King James tayo, and said unto them, let us build with you, for we seek what? Verse 4,
chapter 4 verse 3, sabi dito, but we ourselves together will build unto the Lord. So they are building something for the Lord. Kaya yung salitang nibne, supposed to be ay dedicated. Everything we build, everything we do, sabi nga sa Bible, we have to do it for the glory of God. But yun nga, ang naging problem, they are building not to glorify God, but to make a name for themselves. Para sila sumikat, for popularity. Kumbaga, gusto niya mag-viral para sumikat siya. Gusto mong maraming likes para ikaw ang sikat, hindi si Lord ang pasikatin. So, ganun. At delikado. And ang social media ngayon ay may ganong uri ng na nibne. They are building themselves without rebuilding their relationship to the Lord, to our Savior. Kaya ginagamit talaga ng kaaway ang social media para sumira ng buhay ng mga tao at gawin silang idol. Idol nila yung sarili nila para i-idolize din sila ng mga tao. Kaya kadalasan nakababad na lang sa mga vlog ng kung sino-sino. Kahit sabihin natin na, oo, nakakatulong yan. Dahil tinuturuan kang magluto, tinuturuan kang ganito. But without Christ, no, walang glorifying kay Christ. They're not telling that their talent is for Christ. What they're doing is for the glory of God. Still, they are building or nibne from themselves alone. Di ba po? Even though kahit gumawa ka na mabuti, kumita ka, tumulong ka sa mga tao, natutulungan mo sila. But, ganun din ito eh. Ang target ni Nimrod ay magtulungan sila para magkaroon sila ng unity, but against to the will of the Lord. Kaya, importante sa atin, yung construction natin ay walang conceit sa ating mga puso. Everything we do, again, we have to glorify the Lord. Amen po ba? Magsabi naman tayo ng amen dyan. Let's say amen. So, Amen. sa mga nanonood sa ating Facebook live stream, can you comment your location? Oh, praise the Lord. We have a follower from Zambia. Sister Gwen Lulamba, shout out po sa inyo, and may ninang Pastora Adelina Baptista sa Kayanan sa Bugo. Yan po, all the way from Salapasa, Ilocos Sur. So, anong dapat nating i-build? 'Di ba? Kahit yung pangarap natin, we have to build it for the glory of God. At makikita natin dito, itong si Nimrod ay mighty hunter of God pa nga eh, 'di ba? Kumbaga, his name was dedicated to God, pero yung works niya hindi dedicated kay Lord. Yun ang problema. Kaya maraming pangalan, Christian ang pangalan, pero yung buhay nila hindi Kristiyano. And may mga kabaligtaran din naman sa Bible, tulad ni Jabez, ang pangalan niya is curse, pero God blessed him. Di ba po? Kaya hindi ibig sabihin kung ano yung pinangalan sa'yo, yun na yung pagkatao mo. So may mga culture ng religion dito na makikita natin at connected sila sa mga itong si Nimrod sa ibang figure. So let's study this. So there are associated name na dahil nga nagkahati-hati sila at iba't iba ng kanilang mga salita or religion, ay kahit minsan yung mga story din na iba, pero may mga same figures and something na ginawa nila na halos kaparehas din ng kay Nimrod. So sa biblical, sa Genesis, Nimrod, syempre ang pangalan niya. At ito yung original name. Okay? Sa Jewish naman, Amraphel, actually itong Amraphel na salita, mababasa natin sa ibang book ng Bible din, na tumutukoy kay Nimrod, na sabi doon, who dwelt in Shinar, kaya Amraphel, sinasabi nila Nimrod din ang isang pangalan niya. So midrashic interpretation tong Amraphel. And sa Islamic, ang pangalan ni Nimrod ay Namrud. So a tyrant who opposed Abraham and rebel unto the Lord din, sabi diyan. So sa Mesopotamia naman, Enmerkar. Itong i-search niyo yung kwento ni Enmerkar, ni Gilgamesh at ni Lugalbanda. So halos pare-pareha sila na legendary kings, and si Enmerkar ay isa sa
sa Hunter, may mga drawing actually or carvings ng clay na mga lion, dalawang lion sabay-sabay ay talagang hinahawakan lang niya sa leeg or kinakalaban niya. And sa Greek or Roman, si Ninus ang pangalan at si Belus. Dito din yung salitang Bel nanggaling at saka yung Baal. So Hellenistic myth history yan. Kung gusto nyong mag-research, nung ako po ay Bible school student, ganun din ang ginagawa ko. Lahat ng pangalan ni Nimrod sa ibang religion ay ni-research ko pati yung story nila. At ganun nga din si Horus, at si Osiris, si Baal. Pero si Osiris, ang alam ko, siya yung isa talaga na hunter din. Pero napatay siya ng ng baboy ramo sa Egyptian mythology. So, kung alam ko talaga si Osiris yun, matagal ko na kasing hindi nabasa. So hindi ko din na ni-review. Pero yun ang history. So namatay siya, and then yung Semiramis ata ang kanyang mother, or sige, sabihin na lang natin. So yung Semiramis na yun ay nagkaroon ng anak, which is si Horus, na sinasabi nila na si Horus yung rebirth ni Osiris. Yan, kumbaga pinanganak muli. Kaya yung Semiramis and Horus na sa Egyptian mythology, yung mother and child, yun yung naipasa ng mga mother and child symbol, na yung mother na yon na si Semiramis, which is sa ibang pangalan ay Ishtar or Esther, na pinangalan kay Esther sa Bible, ay siya din ay nag-rebirth din actually, nagaling nga sa itlog, ganyan. So naging mother figure siya, which is Venus naman, or sa Romans, and Aphrodite naman sa Greek. So yan, kaya halos pare-parehas sila, no? Yung merong study akong nakalagay sa isang subject na religion in parallel form. So parallel study of religions. And isa ito nga na sinasabi nila na kung bakit may mga mother and child and Mary and Jesus Christ, ay gaya-gaya lang lahat yan mula sa history. At parallel talaga siya. But it doesn't mean na may kaparallel si Jesus Christ na virgin birth. It doesn't mean na hindi yon totoo, 'di ba? Kasi sa lahat ng story, syempre may authentic at merong tinatawag na counterfeit. Okay? Hindi ibig sabihin na makakita ka ng kulay ginto ay peke na lahat ng ginto. So meron at merong totoo o tunay na ginto diyan. At hindi ibig sabihin na nakita mo lahat ng ginto ay maraming peke, ay wala ka ng tiwala sa mga tunay na ginto. So hindi ma-devaluate ang halaga or genuineness or purity, or sabihin na lang natin na atomic structure ng gold. Gold is still gold, 'di ba po? Kaya ang Bible is still a Bible, the authority that we have from the Lord. Amen po ba? Refined by the Holy Spirit, taught by the Holy Spirit unto men, and inspired them to write, and led to be collected as one historical fact na meron tayo until now, from where we came from unto where we are going into the future. History hanggang sa future. Grabe. So, kahit sabihin natin na maraming counterfeit, still ang Biblia ang ating final authority. Amen po ba? At yun ang nagpapatunay na ang Biblia talaga maasahan. Dahil ito, may mga hindi kapanipaniwalang mga kwento sila. Pero si Nimrod, talagang kapanipaniwala yung mga kwento dito. At para sabihin natin na yung halos umabot ng langit, kadalasan kasi mga drawing, di ba? So actually yung salitang that reach the heaven is shamayim. Ito po ay plural, heavens talaga, kaya sa ibang translation is heavens. Actually pag lumampas ka na sa atmospheric, at kahit itong may air natin ay heavens na rin ang tawag, o heaven na rin ang tawag dyan. Kaya meron tayong tinatawag na first, second, and third heaven.
So sa mga ibang maliban pa rito, meron pa sa ito nga yung Enmerkar. Sa India, meron din tinatawag na Ramayana, which is um, may tower. Okay, ito matindi, no? May tower na tinutukoy dito. And then si Ravana, ang leader na tinatawag na nagtayo ng tower na yun, which is Ravana's Tower. At yung tower na yun ay it reached tower to heaven. But it was destroyed by the divine force. So, ano kaya yun? Maiisip mo ba na um, totoo ang India, ginaya lang ng Bible yung mga tinatawag na Vedas o na scripture kasi sinasabi nila mas matanda pa talaga 10,000 or 100,000 na daw yung Vedic na scripture nila. Ang Biblia kailan lang. So yun ang isang problema doon, no? Eh sa kanila compiled na, sa atin kailan lang na i-compiled, AD na. Sa kanila BC pa lang compiled na. So, kaya maraming mga Hindus na galit sa mga Kristiyano. Sinasabi nila na talagang sila daw ang totoong religion, no? So, dahil dito. And kahit sa Revelation, may tinatawag din sa India uh, na muling darating na nakasakay din ng kabayo. Just like the rin, yung nakasulat sa Revelation, as in talaga. So, color blue, avatar yung itsura nila. So sa Mayan, meron din Pyramid of the Sun and may priestly elite na tinutukoy doon as a leader and may tower temple. And nagkaroon ng cataclysm and abandonment. Maya and Aztec, ito nasa South Africa or kalagitnaan sa Mexico. And sa Aztecs naman, may Kulula Tower na tinatawag and may mga giants din doon and after the flood. So may tower and destroyed by fire from gods. So bumaba ang Diyos, sinira sila. And sa Greece, meron din tinatawag na Titanomachy or Tower of Ossa o Titans. And merong stacking mountains, mga bundok hanggang umabot na sa langit pero kinrush ni Zeus by thunder or the god of thunder. At meron din sa Norse mythology, which is ito yung mga pag sinabi mo Norse mythology, diyan galing yung sa English, England, yung story ni Thor, yung tatay niya si Odin. So ito yung Norse mythology. Kaya kung nanonood kayo ng Marvel, may Thor doon at merong Bifrost na tinatawag na bridge papuntang Asgard. At yung Bifrost na yon doon siya nagte-teleport. Meron siyang tagabantay doon and then ite-teleport siya kung saan-saan. At may leader na tinatawag na Frost Giants and yung Sky Bridge na yon or tower-like at dinestroyed nung tinatawag na Ragnarok, which is ayun nga yung nakalaban niya yung ate niya and then merong isang sumira doon. So sa Norse mythology po yan. Kaya dito halos may parallel na story which is yung sa kanila corrupted pero the Bible was preserved and still remain preserved na maraming kopya ang nakita and all of them are talagang preserved talaga. Parallel, parehas na parehas kahit kalat-kalat. Pero itong mga clay tablets ay isa lang or kahit sabihin natin ibang pangalan na naman doon. So talagang mas mapagkakatiwalaan ang Bible mga kapatid. Kaya mapalad tayo na nag-aaral tayo ngayon sa Mobile Bible School. Kaya ay maraming mga ngayon, tawag dito mga Hollywood films, mga ganyan na parang halos lahat sila may Jesus na namatay, nabuhay ulit, ganyan. So counterfeit ang tawag diyan mga yan, itong mga mythology dahil nga part yan ng ng divisions ng language at nawala sila sa will ng Lord. So ito, mayroon akong preaching noon na Unity is Possibility. This was uploaded in my pastor's notebook. At binigay ko yan sa mga subscribers ng 2024. Unity is Possibility, Genesis 11:1-9. Pero ito ay chapter 4 lang yung focus niya, which is 8 practical lesson about rebellion and humility. At dito makikita natin na
na meron akong 8 sa isang verse, pero 8 yung kanyang naging subdivision, which is Analytical Study of chapter 11 verse 4, na may 8 practical lesson about rebellion and humility. So ito yung sinabi sa Bible, let us go to, so yun yung sa my east, and let us build a city and a tower whose top may reach unto heavens, and sabi niya, let us make us a name lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So hinati-hati ko yung bawat phrases dyan at importanteng mga salita, and nilagyan natin yan ng application. So let us means abnormal, which is hindi na normal yung isip nitong mga tao, people who are normal in the sight of men but abnormally minded in the sight of God, which is going against His will. So aboral or opposite end. Halimbawa, yung mouth, ang opposite end niyan ay sa likod. So go to, pero yung go to nila is go far. So aboral. So don't go far away from God's presence. Yung let us build as a city and a tower means allural. O allural ay bad fruit. Not all fruit that is desirable outside could be desirable in the inside. Amen po ba? Kaya may mga talong ang kinis-kinis. Pero pag bumili ka ng talong, pag hinati mo sa loob ay punong-puno pala ng uod. So ma-allure ka sa kakinisan niya, sa ganda niya, sariwang-sariwa, pero inuud pala sa loob. So apical, o ibig sabihin ng apical, umabot na sa apex o tuktok. So whose top may reach unto heaven. So our ability contributed to the world's disability in the sight of God. Kaya may mga bagay na may apex or yung talent natin ay halos makilala tayo, pero if we contribute our talent to the world, not to the word of God, or which is Jesus, who is Jesus Christ, so yung ability natin nagiging disability sa mata ng Panginoon. Amen po ba? At ang approval nila, sabi niya, and let us, parang yung salitang let us, humihingi yung leader ng approval sa tao. So hindi dapat ganoon din ang approval natin. And admiral, make us a name. So gusto itong admiral na to ay for idolatry purpose, hindi instead na mai-admire o maibigay lahat ng admiration ng tao sa atin ay ibibigay natin sa Panginoon ang kalwalatian. Hindi ganon. So analytical nga sila, lest we be scattered, pero false multiplication ang analysis nila. Di ba po? Maraming mga taong ganyan na nag-a-analyze. Halimbawa, si Jesus Christ may challenge kay Thomas. Sabi niya sa mga disciple, meron tayong papakainin. 5,000 sila. Sino ba? Ang sa tingin ko si Thomas ata yung nagsalita. Ang sabi niya, correct me if I'm wrong, no? Tingnan nyo na lang sa aklat ng Matthew 13 po ata yun nung nagpakain sila ng 5,000. Ang sabi niya kung sa dami ng tao, tas meron tayo ditong pagkain, kung ipapakain natin, kulang pa rin. So maganda yung concern niya na magpakain. So ina-analyze niya, pero cannot be yung kanyang multiplication or summarization or kung ano mang kanyang pagkukwenta. Pero our faith is beyond numbers. Tandaan natin, we have an infinite God. Yung faith natin wala sa numbers, wala sa dami ng likes, wala sa dami ng nanonood ng live or ng followers. Ang ating analysis, yung faith natin is sa Panginoon, eternal. Amen po ba? Walang hanggan ang kakayahan ng ating Panginoon. Antithetical means abroad upon the face of the whole earth, ay antithesis, ibig sabihin ay kina-counter, no? Ayaw nilang kumalat sa whole earth, pero ang sabi ng Lord, mag-scatter kayo. So God's will is being countered. So ito yung naging preaching ko nung minsan, and binigay natin tong outline, posted sa Pastor's Notebook. Unity is possibility. Isa lang ito sa 1 to 9 na part. Kaalam ang makalangit at biblikal na aral ay mapulay.
sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lakas